nakita na po talaga agad namin ang diferensya dito sa mga proyekto. At yun po, nakakalungkot lang pong isipin na natenga po ang lahat. At may mga sa panahon na habang nakatenga to, patuloy kaming dobleng ng durusa. Sabadiha, 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 sabadiha. Okay, nagbabalik po tayo, Paeng David at syempre Arnel Galvez. Opo. Mula sa Bisto proyekto. Alam mo kanina yung Pablo Kasanang tanong, yung sa ground sa ground level. Kasi yung budget, usapin din ng mula baba Kailangan Oo, matuto sa na rin dulo. mag-usisa yung mga nasa barangay pa lang. Tama, kasi sa dulo, lahat ng proyektong yan, mai-implement Tama. sa mga barangay natin. At maswerte tayo kasi may kasama tayo mula sa ground. Oo. Bibisita tayo sa Bulacan. At ito'y may kaugnay dun sa flood control monitoring na ginagawa ng mga Bisto teams. That's right. Ito'y konkretong ehemplo ng nung groundwork na At ginagawa ng citizen mga monitor. citizen-led. Ginagawa natin. With that, tawagin na natin yung ating citizen monitor mula sa Malolos, Barangay Ayan, Atlag. Mula sa Malolos, Bulacan, Francisco Santos. Hello, andyan na ba ang ating guest? Yun, Ka Francis, ayun. Ayun. Si Ka Francis, Ganito, Pagpalang araw po sa lahat. ayan. Hello, Francis. I-welcome na rin natin. Buti na lang, nandito. Yung mula sa District Engineering Office ng DPWH, mula sa District 1, si Assistant District Engineer, Engineer Paul Henar Lumabas. I-welcome na rin natin para marinig niya yung report ng ating monitor. Hello po, Engineer. Magandang hapon, engineer. Good afternoon po. Ayan. Ayos, ayan. Siguro po simulan natin with some stories, mga kwento mula sa ating Citizen Monitor. Ano po yung project na minonitor ninyo at yung mga ilang findings na magandang marinig ng ating District Engineer? Yung konteksto lang, Paeng, no? Kasama actually ako dun sa pagpunta namin nila Ka Francis dun sa Atlag. Barangay Atlag po ito sa Malolos, engineer. At kaagad nasa isang lugar kami, 4 kaagad pong proyekto, ang parang isang dugtungan. Magkakasunod, Oo. Kasi yung normal na ideya, isang proyekto, isang lugar. Yung pinuntahan po namin, isang lugar, 4 na proyekto agad. Okay, ayan, Apo. may mga pictures po tayong Opo. pinapakita. Ito yata sa San Jose del Monte po ito. Ay, Oo. sige, yung iba pang photos, Oo. ayan. Papatulong na lang tayo sa tech. Pero habang hinahanap yung photos, baka pwedeng makinig tayo dun sa kwento. Sige, ni sige, Francis. Ka Francis, take it away. Ayun, muli po mapagpalang Ayan. Ayan yung picture. So, ako po si Ginoong Francisco Santos, originally po from Hagonoy, Bulacan, ang sinilangan ng Ghost Project sa Pilipinas. At ngayon po ako ay nakatira dito sa Malolos City. Ako po ay presidente ng isang NGO, CSO, na taong bayan, Iwasto Gabayan. At ang katig po ay kasama sa isang malaking grupo na kung tawagin ay Bulacan Coastal Watch. Yun po ay koalisyon ng mga sektoral na grupo, samahan o ng mga Bulakenyo dito sa Bulacan. So, nung nakaraang linggo po, at actually, mga nakakaraang linggo pa, medyo nag-iikot na po kami. At sa pasalamat po kay Sir Arnel at sa Tapat at sa Bisto, na binigyan kami ng pagkakataon na gamitin ang kanilang tools. Bagamat hindi po talaga kami ganun kasanay, ay nakita na po talaga agad namin ang diferensya dito sa mga proyekto. At yun po, nakakalungkot lang pong isipin na natenga po ang lahat. At may mga sa panahon na habang nakatenga to, patuloy kaming dobleng ng durusa.
Mm-mm. Dahil nga po nabitin ang maling proyekto sa hindi tamang lugar at sa hindi magandang pamamaraan. Yan po yung pinapakita po ngayon. Pumping station daw po yan. Pumping station. Problema. Oo. Oo, yan daw po. Ang problema po, ang ipapump nila, mismong ilog po yan. May natural na nga po yan daloy. Kung naglalagay po sana sila ng pumping station, di sana dun sa pinakabukana. At merong holding capacity na doble dun sa pwedeng ipump ng pumping station. Kasi po pag pinump yan ng pumping station, si Mano matutuyo po yan. So ngayon, nagkakaroon ng pagbuburak o magbabaho po talaga yan. Anyways po, technical po itong masyado. Kami naman po ay base lang po sa obserbasyon. Nakikita po natin sa larawan, mahigit kalahati po ng ilog ang naharangan. Mm-mm. Ang ilog po na yan ay lifeline ng mga bangkero. Mm-mm. So, Hanguan. doon pa lang po malaki ng perwisyo. Wala silang alternatibo. Halimbawa, example, kung sarado ba yan, paano kalakal namin? Mm-mm. Yung mga ganong pamamaraan, wala nga po. Wala man lang siyang footbridge or kahit na ahunan ng mga kalakal. Kung sakaling ito ay panahon na isasara, paano kung pinapump ba yan? Dahil kung mababaw yung sapa, ang ipapump yan, burak, sigurado kami. Oo. Kasi ang holding capacity ng sapa, yan na yun eh. Pagka nilagyan mo ng pump yan, matitriple yung hanggang quadruple pa nga ang iagos niyan. Yun naman pong nasa upland ng Malolos, burak din naman po kasi yun. Para malang binuga yung burak na tubig. Anyways po, so yun lang po yung aming obserbasyon sa isang proyektong yan. At yung breakwater po na nakatirik yan o nakatindig ay wala pang 200 metro. Mhm. Na ang pondo ay puro more than 50 million bawat isa. I think Tama. 70, tapos Yeah. tatlong 90. 96. Something. Oo. 96 So, million. 4 na proyekto Oo. ito dun sa Barangay Atlag. Tapos, ang sinasabi ni Francis ay questionable bakit may pumping station doon. Tapos, ngayon ay nakakapirwisyo pa, no? Tapos, 4 na proyekto. Okay lang po bang hingin na natin yung response mula sa ating Assistant District Engineer po? Bago po yun, baka pwedeng makadagdag, no? Kasi ang isa pang nakita namin dyan, engineer, na gusto namin ipaabot sa'yo, yung pagitan po ng mga proyekto ay may makikitid. Doon po sa may tulay, sa may Atlag, halos tatlong proyekto po ang nandun. As per coordinates po doon sa aming website, ano po, yung coordinates na nanggaling sa DPWH, mula po rin sa tulay, may 3 po kaagad na flood control project at ang ikaapot po yung nandun sa may flood flood control na bahagi. Oo. Ngayon, ang tanong namin, hindi ba regular ba ito na magkakadikit halos yung proyekto? parang patong-patong Oo. Hindi ba medyo pwedeng magduda na baka ito ay doble-doble rin o nagagamit sa paulit-ulit na pagpopondo? Oo nga, engineer. Tapos ang nakakabahala, dapat, according sa datos namin, dapat tapos na ito lahat. Opo, Pero nakatenga opo. po. Sige po, bigyan natin ng Sige. pagkakataon si engineer po. Magandang hapon po, Ma'am Paeng and Sir Arnel and Sir Francis. So, maraming salamat po sa opportunity po na ibinigay niyo po sa amin. Unang-una po sa lahat, tama po kayo, yung 4 po na proyekto na nakita nyo based on our record ay tapos na po lahat. And currently, Bayad na. meron siyang phase 2, yung pumping station, ngayong 2025 na hindi pa natapos. So, inabutan po ito ng issue at hindi na po nagtuloy at currently ito po yung mga pinag-aaralan po namin. And tulad nga po nung sabi ni Sir Francis kanina, hindi sila sigurado kung naaayon po yung proyekto. Actually, nung itinalaga po kami dito nung December 15, kasama ko po yung aking DE, si D. Kenneth,
ay ito po agad yung pinatutukan sa amin, yung mga flood control projects natin. And ang moving forward solution po natin dito ay magkaroon ng holistic approach, magkaroon ng study na mapag-aralan kung paano ba natin masosolusyonan sa kabuuan yung ating mga pagbabaha. So actually, pag titingnan po natin sa holistic approach to, meron po kasi tayong one major river, 12 principal rivers, and 30 tributary rivers. So, ito po yung nire-request namin na mapondohan para magkaroon ng pag-aaral. So, para magkaroon na tayo ng master plan. Ito na yung magiging footprint dun sa kabuuan kasi hindi po talaga natin ito masosolve ng patsi-patsi lang po. Kailangan po natin siyang tingnan bilang isang kabuuan. Engineer, may makasingit lang ako doon po dun sa river na nabanggit nyo. Naalala ko kasi, isa lang ang nadatnan namin dyan na billboard. At ang nakalagay ay Callao River. Samantalang po yung diretsong yun mula sa tulay ay Malolos River po yun. Ang tanong po yun ba ay regular na nando ng billboard pero ang proyekto, ang alam ko po yung Callao ay nandun sa kabila. At actually po, pag tinignan nyo, may hiwalay na proyekto po ron. Isabay ko na rin po, engineer, kasi dun sa nakita namin, dapat po yung bibisitahin namin 5 dyan sa Atlag. Yung hindi na po natuloy sa ika-5, kasi po yung ika-5, tinignan namin sa coordinates, nandun sa Calaca, Batangas. Baka po pwedeng pakicheck din po yung coordinates kung gaano katama. Yun po, engineer. Opo. Yung regarding po dun sa tanong nyo, Sir Arnel, dun sa billboard, pasensya na po kayo, hindi ko po masasagot yan sa ngayon. I-check po namin and i-update po namin kayo. And, Salamat. I-check din po namin yung coordinates po na sinabi po ninyo. Actually, malaking pasalamat po namin sa mga katulad ni Sir Francis na nag-update sa amin. Kasi doon namin nalalaman na may problema. Kasi ang dami po talaga na dinatnan namin na problema. So, malaking tulong po na nagtutulungan po tayong lahat and nai-inform po kami lahat. Naku, makakaasa kayo, engineer, pupuntahan namin kayo sa opisina. Oo nga, at makikipag-ugnayan yung kami. master plan na gagawin nila, aabangan po namin yun kasi kailangan talaga may master plan. Dahil po medyo kulang na lang sa oras, panghuling mensahe po mula kay Sir Francis. Ayun po, medyo mahaba po ito. Pero nung isang araw po kasi ay nagkaroon ng, kasi po ang Katig ay kasama po sa Development Council ng City of Malolos. So may inapprove po kami mga budget, hindi lang ako nakaupo dito. Nakita ko po ang 500 million budget para sa Atlag for creation of pumping station. So, nung tinanong ko po sa aming pagpupulong, ito daw ay para doon. Sabi ko, how come na para dyan yun, may budget nga ito. Dahil sa Provincial Council ay member din po ako, tinanong ko ito, bakit kako nakapending? Hinold lang, pero yung budget hindi mawawala. Tama po ako, engineer, na yung budget ng nakapending, itutuloy lang, magkakaroon lang siguro ng parar kung ito ay kakailanganin pandagdagan o baguhin. Ang tanong ko po ay, ito po bang mga proyektong lokal ng mga LGU ay bumabangga po dun sa mga proyektong pang-nasyonal ng DPWH? Dahil ang pinag-uusapan po dito is yung kami po mismo, nasa baryo, nasa bayan-bayan. Tinanong ko rin po kasi ang aming city planning office, wala daw po silang master plan. Baka daw po meron yung engineer, DPWH. So, ang tanong ko po ay, meron po ba tayong paraan para malaman bakit ganun? Actually, 2 billion po ito. Binanggit po yung Calero, Atlag, Santo Rosario, magkakatabing barangay po yan, at saka Mambog. Halos mahigit 2 billion po ang pondo ng local government for 2027. Specifically, ito po sa akin yung papeles Ayan, meron. na nakalaan para sa pumping station. As in, flood control pumping station po ang nakalagay dito. Yun lang naman po, kami po kasi ay handang makiisa para lang bantayan ito. Pero hanggat hindi pa po inuumpisahan, humihingi na po kami talaga na mamakaawa po kami sa inyo mga engineers natin. Na alam namin na kayo ang
hulog ng langit kasi sa kabila nung napakahirap na Mm-mm. pagsubok na hinaharap nyo ngayon bilang actually pwede nyo yung tanggihan. Pero tinanggap nyo pa rin, kaya saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Gabayan po man. tayong lahat ng Panginoon. Okay, so Salamat, babantayan po salamat. natin lahat yan. Pati yung LGU, dapat pasok sa master plan. Milyones ng pera, bilyones na Tama, nga tama. sa pumping station na ilang projects na pala. With that, maraming salamat po, Sir Francis. At Kasama kami, engineer. Ingat po, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you po. Okay. Sabadiha, 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 sabadiha. Sabadiha, sabadiha. Ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time ay ganap na 5 ng hapon. Ngayon ay Biyernes, 2 araw sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Department of Health. Narito ang Veritas News Alert Nationwide.